Bakla yung mga corruption. Billion. Tapos ang issue ninyo, 50 million. Putang inang red din to. Kailangan niya mapaiwanag ang 50 million wealth gap. Kung ito ba ay talagang sinusuportahan ng kanilang mag-asawa, ganyan. Bakla lawyer, may law firm. True. Yung sa totoo lang, mag-ukay ka nga, magbenta ka nga ng ukay, kung sobrang sipag mo, kaya mong kumita ng 1,000,000 isang taon. Even more. Ukayera to Bakla, ha, ukayera to. si Kiray nga nagla-live selling, magkano nga yung kinita niya? 8 million? Isang buwan? Oo. Diyos me. Pag nasa magtataka. Actually, nakakataka nga dun eh. Bakit ganun lang yung kita ng law firm ni ni Attorney Mans? And you know the reason why? Kasi hindi siya binabayaran. So, ang gagawin lang kasi nila yan, o papakuha yung bank account, tapos ang gagawin na natin talaga nila, manghihito. Yun ang tawag dyan, yung manghihito. Yung o ano to, 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 o ano to. Hindi mo maipaliwanag, tapos kukunin niya ng media. Hindi maipaliwanag ni Sara ang ganitong line item sa kanyang bank account. So, ang Excel ng buhay, wala kayong hawak. Kaya nga girl, kaya walang masyadong excitement, paulit-ulit lang yung media, o ito, paulit-ulit ng soundbite, paulit-ulit. Girl, at this point, dapat dapat nga at this point yung media naglalabas ito ang mga bahay ni Inday Sara, ito ang mga camera, ito ang mga ganyan, ito ang mga girl, wala sila. Kasi second time around na eh, di ba? Second time around na ng impeachment eh. And you did not raise any new controversies, any new issue. Yung final nyo nung 19th Congress, basically, it's still the same issue. Confidential funds, ganyan-ganyan. Di ba? It's still the same. Ayan. Teka. Anong bago? Ayan, hello. Ayan, sorry. Ayan. Anong bago? Ay, teka lang ha. Ayan, teka lang. Tinanggal ko lang yung nagsasalita. Date na lang as sa gabi, Yumi and Jazz, sabi ni Daryl Yap. Sige, sabihin ko. Pero kailangan gabi na ha, kasi coding ako bukas. Saka pwede ba i-chat natin? Pwede bang PM? Puta. Pwede bang i-PM yan para hindi alam ng lahat? Ayun. Anyway, tawag dito, sumagot na si Inday doon sa impeachment complaint kasi today is the last day yata for sabi ni, sorry, sabi ni Direk. Ayan. Talagang ginawa talaga ni Inday, no? Maghintay kayo. Oo, totoo. Actually, totoo yung sinasabi ni Inday, walang ultimate facts doon sa mga complaint. Walang ultimate facts. Kaya nga, di ba, they are asking for documents, they are trying to summon this, summon that, ganyan. Mga bakla, wala kayong ultimate facts. Okay, and when I cover na fishing expedition. Oo, fishing expedition talaga. Yung gano'n, ginamit ang pera sa hindi mapaliwanag na bagay, mga gano'n. Saan ginamit? Tapos wala naman na silang proof kung saan ginamit ang pera. At all. Whether legal or illegal. Ginamit yung pera sa hindi maipaliwanag na bagay. So, saan ang bagay ginamit? Pati sila hindi nila maipaliwanag. Putang ina nyo. Ginamit ang pera sa hindi mapaliwanag na bagay. Tangina, pati sila hindi nila maipaliwanag eh. Alam mo yung sila doon, very siya, no? Yung kailangan niya ipaliwanag ang 50 million wealth gap. Isasamo namin ang tax return, ang bank account. Bakla 50 million. 50 million sa mag-asawang abogado. And by the way, Attorney Man Scarpio is running a law firm na na yung marami siyang offices. Ang offices niya hindi lang in fact, when we went to Cebu, nagulat ako doon kasi parang
may mga lawyers pala, may office pala dun si Attorney Mans sa Cebu. So ibig ko sabihin, yung market ni Attorney Malaki. Mans Condo, malaki. Hindi lang siya confined sa Davao. Hindi lang. Saka ano yun and that's, ang mga hinahandle nila, energy, real estate, and The lucrative merger. sector. Yes, the lucrative Merger. sector. Yung may pera talaga. Hindi siya hindi siya Walang ano reason siya? para magtakot sila sa hirap. Walang reason para hindi sila makapag-build ng wealth. 'Di ba? Exactly. Saka 50 million? Like, bakla yung mga corruption. Billion. Tapos ang issue ninyo, 50 million. Putang inang red din to. Kailangan niya mapaiwanag ang 50 million wealth gap. Kung ito ba'y talagang sinusuportahan ng kanilang mag-asawa, ganyan. Bakla lawyer, may law firm. True. Yung sa totoo lang, mag-ukay ka nga, magbenta ka nga ng ukay, kung sobrang sipag mo, kaya mo kumita ng 1 milyon isang taon. Even more. Ukayera to Bakla. ha, ukayera to. Si Kiray nga nagla-live selling, magkano nga yung kinita niya? 8 million? Isang buwan? Oo. Diyos me. Pag nasa magtataka. Actually, nakakataka nga dun eh. Bakit ganun lang yung kita ng law firm ni Attorney Mans? And you know the reason why? Kasi hindi siya binabayaran. Hindi siya binabayaran. Actually, si Inday, so nag-practice siya. So, kasi hindi tuloy-tuloy yung practice niya kasi pinatakwal siya ng tatay niya eh. Yeah, oo. So ang nangyari niyan, wala corruption, ang labo. Kasi alam mo, yung corruption, hindi mo kukunin yung bank account. Tapos local pa. Bakla walang nagtatago ng pera sa local. Wala lang pipera ng pera sa local. And kung sabi ko nga, 'di ba? Ang labo. Wala silang malinaw. Girl, 3 years na kayo, wala kayong nahanap. Oo. Totoo. 3 years na kayo. So, ang gagawin lang kasi nila niyan, papakuha yung bank account. Tapos, ang gagawin na talaga nila, manghihito. Yun ang tawag dyan, yung manghihito. Yung, Hindi mo maipaliwanag, tapos kukunin niya ng media. Hindi maipaliwanag ni Sara ang ganitong line item sa kanyang bank account. Girl, wala siyang it has no they have nothing. Kasi if they had something, naglalabasan na sila ng ito ang mga properties ni Inday, bakla. They don't. Tapos ang eksena pa nila, di ba tinanong si Inday, sabihin nila kung ano bang iga, ano bang unexplained doon, anong mga bahay, anong mga ganyan, sabihin nila. Parang, hindi ka po pwedeng manghihingi ka lang ng bank account, girl. True. Tapos, kukunin na, isasamo namin ang kanyang VAT returns, income, girl. Wala kayong hawak, 'di ba? Wala kayong hawak. Hindi po pwede yun. Ang girl, ganito lang yan. Kayong nasa gobyerno, nasilip nyo na yan. Dapat. At kung merong aberya, naglabas kayo ng proof na agad dyan. 'Di ba? Oo. Girl, masisilip nyo kagad yan. Halimbawa ako, ganyan, nasa kanyan sa kanila, di ba? Halimbawa ako, politician, sabihin sa akin, Joey Cruz, Congresswoman Joey Cruz, bembangin mo si Kemeru tungkol sa kanyang
ill-gotten, kailangan meron sa tax return. Bakla, itataya yung pangalan mo, tanongin mo na, nasilip niyo na ba yan? Pakita nga kung meron talagang sabit. Ganon, hindi yung isasamo namin ang Emerald. Di ba? Ayan. I'm back. Sorry, nawala ako. Nawala yung internet ko. Biglang naputol. Ayun sinabi mo, yung bebembangin yung issuehin nyo si Inday. O, naputol ka doon eh. Siyempre, tatanungin mo, pakita nga nung tax Emerald. Kasi kailangan, bago ka bumanat ng ganyang girl, dapat kumpleto ka na. Oo. Totoo. Imposible. Girl, meron kang AMLAC ano mo yung AMLAC. And yung AMLAC, hindi niya kailangan ng kumbaga parang, all you need to do is to have wealth that cannot be explained. So, ibig sabihin, kung hindi siya napaflag ng AMLAC, yung mga bank account, ibig sabihin walang unexplained. Transaction, walang suspicious. Oo. Ibig sabihin, justified. Bakla. Ako nga, 10,000 pesos. Tinawagan ako ng bangko. 10,000 pesos? Bakla, ang hirap mo naman. Ibig sabihin, 10,000, they find it unusual? Hindi, kasi nga, ang nun, may galing kasi yun sa PayPal ko. Unusual sender. So, parang, tinanong lang nila. So, sabi ko, PayPal yan? PayPal ba to? So, I think it was unusual. So, ibig sabihin, ganun sila ka-paranoid. Ganun sila ka-paranoid, yes. Correct. Lalo na pag kunwari may remittance, especially on remittance. Kasi pagka PayPal yon, it will appear on your end as remittance. Yeah. So, pag remittance talaga kasi, yan talaga yung yan ang pinaka-problematic na transaction na financial transaction, remittance. 10,000 pesos? Sabi ko, 10,000 pesos? Inaano ko na so, bangko. So, yan pagka may remittance talaga. Security, ano bang tawag doon? Kini-KYC ka. KYC, 10,000 pesos. Sabi ko, 10,000 pesos, mga friends. So, pero yun lang yung first time. I really think it's because hindi nila, I don't know. So Excel ng buhay, wala kayong hawak. Kaya nga girl, kaya walang masyadong excitement. Paulit-ulit lang yung media. O ito, paulit-ulit ng soundbite, paulit-ulit. Girl, at this point, dapat dapat nga at this point yung media naglalabas ito ang mga bahay ni Inday Sara, ito ang mga Cameron, ito ang mga ganyan, ito ang mga girl, wala sila. Kasi second time around na di ba? Second time around na ng impeachment And you did not raise any new controversies, any new issue. Yung final nyo nung 19th Congress, basically, it's still the same issue. Confidential funds, ganyan-ganyan. Di ba? It's still the same. Yung niya sa Secretary of Education, yung mga ganyan-ganyan. Same rin siya. I think ito in-emphasize ko to nung nanonood ako nung kinover ko yung hearing on the substance of the impeachment complaint of Inday Sara. Kasi I know that they're going to announce na they're going to declare that the impeachment complaints are sufficient in substance. And I would just like to again reiterate kung ano ba ibig sabihin ng ultimate facts. Kasi when you are going to file an impeachment complaint, 'di ba? 'Di ba isa sa mga requirement doon, kailangan magpo-provide ka ng ultimate facts. Okay? Ano yung ultimate facts? Ibig sabihin, meron mga pangyayari diyan na yun, na kapag kunwari yung mga facts na binigay mo ay totoo, then that could lead to the conviction of Inday Sara dun sa mga sinasabi mo na mali na ginawa niya. Okay? Ano yung ibig sabihin nun? At the onset, dapat, meron ka talagang madedescribe na merong ginawa na something na karimari-marim. O kung sinasabi nyo, ginastos, Inday, lustay, ginastos ang pera ng bayan sa kawalang pararakan na bagay, ganyan-ganyan. Ano yung ultimate facts doon? Ang ultimate facts doon is, may pera, imputable na ginastos ni Inday, at ano yung pinagkagastosan. Hindi po pwedeng mawala yan. Okay? Hindi po pwedeng mawala yan. So, ibig sabihin, pagka kunwari, pinagbintangan ko si Sas, kakasuhan ko si Sas na, remember yung example ko yung nagnakaw ng manok?
'Di ba? Kunwari, si Sas magkapitbahay kami, okay? Yung manok ko sa Girl, chicken talagang ko manok. namatay. Of all nananakawin ko yung manok mo. Manok talaga. Kunwari magkapitbahay tayo sa isang Pero probinsya. sandali lang, Yung girl. bahay natin magkatabi. Girl, lagyan mo naman ng glamour. Sige. Kasi naman sa talaga sa'yo yung manok mo. Ninakaw mo daw ang aking mga kristal na... Ayan, mahikaw-hikaw, ganyan. Oo. Pero girl, Sige. girl, mukha ba akong magnanakaw ng manok? Like, seriously. Kung Kasi crisis i-imagine, na. Kailangan mo ito, ng Joey, itlog na kung nangingitlog. kung i-imaginein mo kung magnanakaw. Hindi ko madaba-daba ka no, bago mahuli yung manok. Kaya una-una, hindi ko kaya manghuli ng manok. Hindi ko mas mabilis pa gawin yung manok. Feeling ko mas mabilis pag tumakbo yung manok kesa sa'yo. Okay, fine. Ayun na nga. Okay. Yung kapaniwala naman, girl. O sige, so kung kunwari, ninakaw daw ni Sas ang aking jewelry box. Kasi yung bahay namin, yung tinitiran ko at saka tinitiran ni Sas, ay sa isang malayong probinsya, okay? Na kung saan, doon sa area na yon, bahay namin yung magkatabi at malayo pa yung, siguro after 10 kilometers pa yung susunod na bahay. Ayan, ganun. So, nung nawalan ako ng jewelry box, ang una kong inisip si Sas. Kasi siya lang naman ang kapitbahay ko eh. Siya lang naman ang malapit sa akin. Ganyan. So ngayon, pagka kunwari, irereklamo ko si Sas, demanda ko si Sas, I have to say the ultimate facts. Si Sas, kapitbahay ko, magkasama kami night before na nawala yung jewelry box ko. Pinapasok ko siya sa bahay. Okay? Pinapasok ko siya sa bahay. Ayan. Magkasama kami, tapos pinakita ko kay Sas yung laman ng jewelry box ko, ganyan-ganyan. At pagkatapos, kinabukasan, pagising ko, wala na yung jewelry box ko. So therefore, kung totoo yung aking mga pinagsasabi, okay, it's very likely that it is Sas who stole my jewelry box. 'Di ba? Kasi meron kang nawawalang jewelry box, okay? Pagkatapos, ang facts ay kapitbahay ko si Sas, kasama ko si Sas night before nawala yung jewelry box na yon. Okay? Now, if what I am saying is true and there are no other information available, okay, that would hold Sas accountable dun sa pagkawala ng aking jewelry box, lalong-lalo na kung hindi ma-explain ni Sas kung bakit nawala yung jewelry box ko. 'Di ba? So, ibig sabihin, ano yung ultimate facts doon? Unang-una, dapat meron munang nawawala, meron munang krimen. Ang krimen is nawawala yung jewelry box ko. 'Di ba? Asa na siya? Asa na jewelry box ko? Of value yun eh. 'Di ba? Of value yun. May ano doon, may halaga yun. 'Di ba? Importante sa akin yun. Nawawala, hindi ko na makita. Okay? Pagkatapos, yung proximity doon sa pangyayari, kung kailan siya nawala, masyadong malapit si Sas. Okay? So pupunta ngayon ako ng pulis, sasabihin ko doon sa pulis, eto si Sas lang talagang ano dyan, kasi magkasama kami, pinakita ko sa kanya kung saan, siya lang ang nakakaalam kung saan nakalagay yung jewelry box ko. Kasi nagpunta siya sa bahay, pinakain ko siya ng dinner, pinag-usapan namin, pinakita ko sa kanya tong jewelry box ko and everything, ganyan. If Sas would not be able to defend herself at hindi niya ma-deny, hindi niya ma-explain or whatsoever, very likely, si Sas talaga yung mananagot doon sa nawawala kong jewelry box. Okay? Yun yung ultimate facts. Yun yung ultimate facts. Na kapag na-prove mo yung mga bagay na yon at nanatili siyang disproven, okay? Nanatili siyang disproven, may mananagot. Okay? May mananagot. Of course, Sas is going to be given her
day in court to explain, to disprove, to defend herself. Kung yung mga sinabi ko ba may kulang, merong dagdag, merong bawas or whatsoever, ganyan. She will be given her day. Pero na-explain mo na merong crime na nangyari, merong nangyaring theft. Okay? Merong nanakawan na nangyari. Ngayon, ang problema dito sa impeachment ni Inday, sa complaint ni Inday, at yun rin yung sinasabi ni Inday dito. And when I was covering the HOR, the Commission on Justice debate on the substance of Inday Sara's complaint, yun yung sinasabi kong unang-unang problema. Wala namang ultimate facts sa mga pinagsasabi nila eh. They cannot even describe the crime. The crime should be described first. Ano ang ninakaw? Ano ang nawawala? At bakit to illegal? Doon sa impeachment complaint ni Inday, na-describe ba nila exactly kung ano ang nawawala? Wala. Kasi dapat nga, ganito yun. Kung ako, yung scenario namin ni Sas, explain ko muna, nawawala yung jewelry box ko. Handun yung aking perla, sing-sing, kinembot, itemized. Nawawala. Na kanino yan? May nagnakaw niyan. At si Sas ang nagnakaw niyan dahil siya lang ang kasama ko kagabi. Ganon. Okay? So you have to explain exactly what those crimes are. Kaya nga katakataka, nasasabihin nila na completed in substance yung mga complaint nila kay Inday kasi hindi nila ma-explain eh. Sinabi nila binriban daw. May bribe daw tungkol doon sa ang pangalan nito? May bribe daw doon sa ang pangalan nito yung kay Mercado, yung binigyan daw yung mga officers sa DepEd, ganyan-ganyan, kinembot, ganun-ganon. Pero bribe for what? Exactly. Sabi, baka raw sa mga bidding kasi raw mga bidding officers daw yung pinagbibigyan. Hindi po pwedeng baka kasi ang bribe, hindi yung binigyan mo lang ng pera, bribe na yun. And it's not even her money. It's not even her money. It's not even her money. It's not her money. So, and bakit ang secretary magbabribe sa lower? Correct. Doesn't make sense. O pagkatapos pati yung sinasabi pa nila na yun nga sa confidential fund, ginastos, kinemerot, ganyan. You cannot tell us na nilustay ni Inday ang pera kung hindi niyo masabi sa amin kung saan nilustay at kung papaano nilustay at kung bakit siya illegal. So, this is really going to boil down on the issue of what are the ultimate facts? And yun yung nakakadiri dito kasi parang putang ina ultimate facts hindi nyo kayang maintindihan kung paano. And nakakadiri dito, we have lawyers there. 'Di ba? Ando si Leila de Lima, ando yung maraming abogado doon eh. Ando si Rufus Rodriguez, 'di ba? Rufus Rodriguez is actually saying na isa rin siya sa nag-discuss nung ultimate facts doon. 'Di ba? Yun. So ngayon kung kunwari, okay, ide-declare mo dapat na complete in substance yung complaint kay Inday kung by the ultimate facts itself, if proven true, will constitute crime na equivalent doon sa ground for impeachment. Wala nga ganun eh. 'Di ba? Wala nga ganun. Wala nga ganun na ipakita. Wala naman silang nasabi exactly kung ano yung kung ano exactly yung crime na ginawa ni Inday eh. Crime yung ginawa ni Inday dahil ginastos niya yung 125 million in 11 days? How is that crime? Paano siya naging crime? Ano exactly violate niya na batas? So when you talk to people, when you talk to everyone, hindi may impeachment si Inday ganyan. But yung sa impeachment, ano ba yung dinescribe nilang krimen ni Inday doon? Hindi kasi sa confidential fund, ano exactly yung binilabag niyang batas sa paggasta ng confidential funds? Because if you cannot tell us the ultimate facts, if you cannot describe the crime, wala tayong pinag-uusapan dito. At yung mga crime na yon should amount to to an impeachable to a ground for impeachment.
So, 'di ba, sobrang nakakadiri. So, kapag ka kunwari, hindi mo talaga ma-describe kung ano yung krimen nung isang tao, meron na tayong problema diyan sa due process, okey? Wala kang ultimate facts, so ngayon magkakaroon tayo ng problema dito sa due process kasi karapatan kong malaman, eh. Kung ako ay ididemanda ninyo, karapatan kong malaman exactly kung ano yung sinasabi ninyong ginawa ko, ano yung batas na violate ko para maging accountable ako diyan, 'di ba? So, for example, kunwari dinala ko si Sas sa ano, kinasuhan ko si Sas dahil sa nawawala kong jewelry, ganyan. Nag-investigate ang mga kapulisan, ganyan-ganyan. "Oh, yes, ma'am. Nakita nga namin na si Sas Rogando Sasos ay pumasok sa bahay niyo, kasama niyo" tama nga yung sinabi niyo, ma'am, na kasama niyo siya at kayo ay kumain, ganyan. Na-verify namin na nagsasabi ka ng totoo. So, therefore, malakas talaga ang ebidensya mo laban kay Sas Rogando Sasos na maaaring siya ang kumuha ng aking jewelry box. Ayan. Eh, kaso ma'am, 'di ba, merong itong depensa kasi puwede naman siyang gumawa ng defenses niya, eh, base dun sa binibintang ko. Kaya nga kailangan kong ikuwento yung ultimate facts according to me, okey, na mga nakita ko, yung mga bagay na nakita ko, bagay na naranasan ko nung time na kasama ko si Sas, so that Sas would be able to answer my allegation intelligently. So ngayon sasabihin ni Sas, bakla ka ng taon. Ba't ka naman kukunin yung mga alahas mo, eh, fake naman yun in the first place. Ba't ka naman nanakawin? Sabi, oh, di. In fairness, lahat naman ng alahas mo fake. So, bakit ko nga kukunin? Kukunin alahas ni Joey, eh, Shopee lang naman lahat yan. Tigsa 73 pesos na naman. Meron ka bang ano? Yan, ha? Ano bang pinakamahal mong alahas? Ako? Meron ka bang mga bato-bato? Hindi ka maganyan? Hindi masyado. Ang maraming alahas nanay ko. Ang ano ko lang talaga kasi pearl. Siguro yan lang ano ko talaga, pearl. Pearl. Ayan, mga pearl. Meron akong mga pearl. Pero saka white hindi gold. ko alam Kasi hindi ako mahilig sa ano, eh. Hindi ako mahilig sa gold and diamonds. I don't like diamonds. I'm sorry, guys. Pearl ako, pearl. Pearl, oo. Yung nanay ko mahilig sa pearl. So, yung nanay ko maraming alahas. Kaya nung nandiyan ako sa Manila, nanay ko pearl talaga, pearl. Ay, ako sa'yo. Pearl lang talaga. Actually, hindi ba ako mahilig sa halas, pero hindi naman siya marami. Tatatlo lang ata. Pero yung mga ano, yung parang ano, parang yung mga signature pearl. Rich na pearl. Ano, nakikita ba? Ay, taray. Sa ano ko to binili sa kultura? Di ba sa kultura maraming pearl na? Ganun lang. So parang cute lang. Alam mo yung cute lang. Mga cute lang. Kasi iba kasi ang hagod ng pearl, eh. And it's lakas maka-sophisticate. And you cannot find anywhere in the universe ang pearl. Talaga? Sa Earth lang? Girl, you need an oyster. You need a living thing in order to produce it. Oo. Ang diamonds, it's everywhere in the universe. Gold, it's everywhere in the universe. Silver, it's everywhere in the universe. But pearl, you can only find it where life is. Ganon dapat ang level. Ganun ang atake. Ganun ang atake, mga bakla kayo ng taon. So kung mga gusto magregalo, pearl lang po. Ayoko na mga malalaki. Gusto ko yung mga... gusto ko na rin ng pearl. Pearl. Hindi, pero mahilig nga ako rin sa pearl. I remember, meron akong ginawang ano nun. Alam mo yung mga rice pearl, cheap lang yun eh. Pagka binili mo sa ano, sobrang cheap lang yun yung marami. Pero ang ginawa ko, talagang binorda ko talaga siya sa bag. As in, ilang araw ko talaga siyang pinagan. Kasi gandang-ganda ako sa mga pearly shells na ano, na mga clutch, ganyan, yung mga ganyan. Pearl talaga ako. Iba talaga ang ano niya, girl. Iba ang hiyas ng karagatan. Oo. Hiyas ng karagatan. So, yung mga magregalo po sa akin, diamonds, no. Gold, no.
ano lang ako, silver, white, gold, and pearl. Ganon. Kasi gold doesn't look good on me. Meron ano nga hindi, pili ka nung gold na parang may iba-ibang color yung gold di ba yung parang Hindi, depende white gold nga ako. White gold lang. But the yellow one. Yung Saudi na, parang Saudi gold na ano. Ayoko siya. Kasi di ba parang there are metals that speak to us. Ganon ang level. Ano talaga ako, silver. Basta anything na gano'n ng, so pwede ako ng silver, white gold, ano ba to? Platinum, ganyan. And pearl. Pero yung mga pa-yellow, ganyan, no. Siguro pwede pang, ano ba blue? Blue is, ano ba mga blue na gems? Sapphire. Sapphire, yeah. Yung mga ganyan, vase, sapphire. Red, no. Yung mga ruby, no. Parang it's not, yan, sapphire, pearl, and then white, gold, silver. Pero yung jewelry box mo, so parang, ang defense ko doon is... Ayan, sabihin mo yung defense mo. Di ba yun yung mga allegation ko? Yeah, ang mga defense ko, unang-una, hindi ko pag-iinteresan yung kanyang jewelry box kasi hindi naman totoo yung mga alahas. It's not of value. Diba? It's not of value. It's not of value. So, and then second, baka na-misplace lang niya. Burara pa naman si Joey. So, baka na-misplace niya. Oo, ganon. Bakit? Ba't hinanap ba niya para sabihin niyang nawawala? Baka naman na-misplace niya. Ganyan. Saka dami niyang kasama sa bahay. Bakit ako lang? Ganon. Dapat imbestigahan lahat ng tao sa bahay niya. Ganon. Ganon. Pero hindi ko talaga matanggap nang una mo talagang inimagine na nanakawin ko. Manok. Ay, manok. Kasi manok yung example ko kay Pao noon. Si Pao yung kasama ko nag-live. Gaya manok yung pinag-usapan namin. Ayan. Ano daw, may blue color na South Sea Pearl. Sabi ni Lucky Mikay, regaluhan mo ko. Well, talaga? Blue color. Pero hindi ba yan yung parang gray tapos meron lang blue pagka naiba yung ilaw? Marami iba-ibang color. Regaluhan mo ko. Grabe ang defense team, mapang-insulto ang depensa. But that is the point, okay? Kailangan niyang bago siya makapag-formulate ng defenses niya, which is karapatan niya based on our constitution, I have to provide my ultimate facts. Okay? Yung lahat ng i-describe ko muna yung nakawan na nangyari. 'Di ba? I-describe ko muna yung mga nakawan na nangyari. So that's why makapag-set up yung pinagbibintangan ko ng mga bagay na magagamit niya para depensahan ang sarili niya. Na parang, ito si Joey, loka-loka naman to lagi naman nakaka-misplace ng gamit yan Ba't ka nagpunta agad sa police? Ganyan-ganyan. Emerald, ganon. At saka, pwedeng rin sabihin ni Sas na, ay hindi, actually, nung naghiwalay kami nito ni Joey, masama ang loob sa kanya ni Joey kasi may hinihingi siyang pabor at hindi ko pinagbigyan. Yes, totoong nagpunta ako sa bahay niya. Yes, ganyan. So, maaaring ginagawa ko lang yon kasi I want to get back at Sas. Yung mga tipong ganyan. So, 'di ba yun yung point. Now, let's bring it back dito sa dito sa impeachment complaint kay Inday. Ano yung ultimate facts? Ano yung ultimate facts? Ano yung krimen ba talaga exactly na binibintang nyo kay Inday? Kung sinasabi ninyo na naglustay si Inday ng pera, paano niya nilustay? Paano niya ninakaw? Saan niya dinala? At ano eksakto yung batas na vinolate niya? So ngayon sasabihin nila, nagnakaw siya ng pera, vinolate niya yung graft and corrupt, kinembular. So how? Ano yung act? Diba? Hindi, ginastos niya, ini-issue niya ang pera kay Mary Grace Piatos. Okay, so bawal ba yon? Bawal ba exactly na magpangalan ng isang voucher sa isang fictitious name? Is it illegal? Then provide the law that says that it is illegal. Kasi our law recognizes the fact that there are things that you have to do confidentially.
And if certain actions are done confidentially, you are bound by law not to spill it in public. So, again, no, when people are going to talk about the impeachment complaint against Inday, sabi nila, ito mga kasalanan ni Inday, ganyan, ganyan, ganyan. You challenge them. I-describe nyo nga yung crime ni Inday with clarity. I haven't seen a content creator in TikTok explaining the crimes Inday committed that would amount to an impeachable ground. So ngayon sinasabi nila, hindi kasi mapaliwanag ni Inday ang kanyang 50 million gap ng kanyang income in 17 years. Unang-una, sino ang required na magpaliwanag kung bakit ang kita ko nung ako ay 20 years old ay napakalaki ng difference ngayon na ako ay 40 years old na? Do I owe anyone an explanation why? Bakit kailangan mag-explain ni Inday? 'Di ba? Just because hindi nyo alam kung paano ko kumita, it doesn't mean I committed any crime. And I think that is the most stupid allegation dyan sa impeachment ni Inday. And people like Terry Ridon. Diyos ko po na, I think this congressman should be all sanctioned just because they do not know how to distinguish ultimate facts. Lahat ng bumoto dyan sa Committee on Justice. Bakit nyo kailangan malaman kung saan nanggaling yung 50 million ni Inday? Buti ba sana kung yung allegation nila is ganito? Okay? Merong proof that Inday Sara and maybe Attorney Man Scarpio is engaged in certain illegal activities. They do not have any source of income aside from the illegal activities na sinasabi namin. So, nagbebenta ng mga fake na mga luxury brands, ganyan. And in the course of their business in selling fake brands, luxury brands, nakaipon, pero liit no, 50 million, tangin. Pero sabihin na natin na gano'n. Ang point is, you have to describe exactly. Magkano nga yung utang ng isang asawa ng politiko? Sa luxury. 29 million. 29 million yun na. Utang niya, ilan lang na bags yun. Oo, ilang bags lang yun. Tapos yun lang yung naaalala ni Mudra, ha? Yun lang yung naaalala ni Mother. Hindi pa niya sinama yung iba. Kasi yun lang yung naresibuhan niya. Ganon. So yun, ugali kasi nila magnakaw kaya binibintang sa iba. Lalaki talaga yan kasi combined yung salin nila ni Mans. Nagtatrabaho si Mans bilang lawyer, may firm, may utang pa nga si Luistro. Sabi ni Vivala. Correct. Dinideny ba ni Luistro na naging kliyente siya ni ng law firm ni Attorney Mans Castro? Dinideny ba? No. Hindi niya dinideny Saka ganito yung kay Mans Castro, ang inaano niya doon. Mans Carpio pala. Ni Mans Carpio, ang nire-report niya doon is yung kita niya personal. Kasi yung law firm, magkaiba yung personal mo saka yung kita ng law firm. Kasi yung law firm, kita ng law firm yun. Oo. Correct. That's of the kita of the company. That's not your personal. Oo. Dininay niya ang utang. Sabi niya walang utang. Siguro dapat, sinasabi ni Luistro na wala siyang utang. Demanda niya ngayon yung kung sino man yung nagsasabi na may utang siya. Kasi sabi ni Inday na may utang siya sa asawa niya Dapat i-demanda niya si Inday. Di ba, Beatrix? Dapat i-demanda mo kasi sabi ni Inday may utang may utang ka So kung hindi yung totoo, magkasabi ka. Kaso ang problema, may proof talaga. I think hindi yan sasabihin ni Inday ng walang ebidensya Hindi yan sasabihin ni Inday yan na walang ebidensya. At alam ni Beatrix na ang lawyer-client relationship, it doesn't have to be encapsulated in a written agreement. If there are some
no, if there are legal advice given or something like that, or kahit merong mga proof ng pag-uusap, you owe that professional fee agreed upon. So, yari ka, bahala ka sa buhay mo. So, ngayon sa akin, kung sinasabi ni na wala siyang utang, ba't sinasabi ni Inday na meron? 'Di ba? Ayun. Ugali kasi nila magnakaw. Miss Joey kanina, dun sa press ko ng NUP member, sinabi ng one reporter doon, pinapabalik na daw ng COA yung 73 million noong 2024 pa daw. But until now, di pa rin nababalik ng VP. Totoo kaya yun? Ilabas nila yung order na pinapabalik. Eto ha. Sino yung reporter na yan? Sino yung reporter na nagsabi na yan? I think that reporter should be held liable, dun sa kanyang report, yung sa kanyang question. Kasi, Ellie Tasanya, pakibalikan naman yung video na yan para malaman natin kung sino yung nagtanong. 'Di ba? Kasi kung sasabihin nila na pinapabalik na yung 73 million, okay? Naka-appeal 'di ba? Pagkatapos, yung mga pink mismo ang naglabas ng letter na nagtatanong kung ano na ba ang estado noong notice of disallowance ni Inday. Di ba nag-reply ang COA doon sa letter na yon? At sabi ng COA ay, it's still being reviewed. It's still pending review. So if it's still pending review, ano kailangan ibalik ni Inday? Nire-review pa yung notice of disallowance na yon. I think that lawyer, that journalist should be held accountable. Ano yung basis niya na pinapabalik? 'Di ba? Di ba ang sabi, magbabayad na daw dapat, kaso pinahiya daw siya ni VP, kaya magdedemanda na lang siya ng cyber libel ba yun? Idedemanda niya si Inday. Idedemanda na lang niya si Inday. Bakit niya ididemanda? Totoo namang may utang siya. Oo. So totoong may utang siya, ididemanda na nga lang niya. Ito na nga ba sinasabi ko sa may mga utang? Hinahanap ni Luis Ron notice of appearance daw nung case at magbabayad siya, sabi ni Carlex. Si Luis Ron naman parang tanga. Notice of disappearance lang ba magiging basis ng professional fee para man di abogado to si Luis Ron? Diyos ko. Saka hindi malaking halaga yung increase na yan, especially for a practicing lawyer. Minsan nga, pag nakapanalo ka ng isang malaking kaso, aabot pa professional fees nila into high million. Sabi ni Chrysler Fernandez. Kung walang progress ang Davao, maniniwala kong korap ang Duterte. Kaso ang ganda ng progress, sabi ni Joy Belair. Inamin niya sa isang interview, tapos binawi niya kasi pinahiya siya ni Inday. Pinaya siya kasi siningil siya, ganon. Entry of appearance kasi hindi lang naman yan ang basis ng professional fee. Hindi naman yan lang ang basis ng professional fee para naman tanga si Luis Tro. Ang problema ngayon sa pamahalaan natin ay ang tanga, bobo, mga abusado. Ayan. So yun. So anyway, mabalik lang tayo dun sa usapan. If those people who are accusing you are not able to present ultimate facts, may problema tayo dyan sa due process. Kasi paano ka makakasagot intelligently kung hindi mo alam yung binibintang sa'yo? 'Di ba? Ano ba yung kinakasuhan niyo ako, may problema kayo sa akin. So paano ko ginawa yung krimen? 'Di ba? Paano ko ginawa yung krimen? Sabihin niyo sa akin exactly paano ko ginawa yung krimen para makapag-set up ako ng mga intelligent defenses. Ganon. So anyway, ayun na nga. Okay?
hindi naman nila ma-describe exactly kung ano yung mga ginawa ni Inday. And so, yung sagot ni Inday, umiikot doon sa mga bagay na yon na, wala naman kayong ano wala naman kayong, unang-una wala kayong ebidensya, naghahanap pa lang kayo ng mga ebidensya laban sa akin. Wala namang ultimate facts, 'di ba? Pagkatapos yung mga witnesses ninyo, may mga atraso din sa akin, kinasuhan ko pa, 'di ba? Hello, Chris Barton. Hello, SDS. Magdedemanda siya kay VP Inday ng cyber libel dahil sa pagpapahiya at para daw quits na utang niya. Bakit? Pag dinemanda niya si Inday, quits na yung utang niya. Hindi gano'n nasisettle yung utang. 'Di ba? Hindi naman gano'n nasisettle yung utang.